ninyo ang katotohanan, binabaligtad ninyo. Sinabi ng Ama nung nandito ako, anong sinabi ng Ama sa akin? Yung lahat ng mga nag-alipusta sa iyo, mawawala silang parang alikabok. Nakita ninyo? Ako'y nalipusta. Inusig. Pinagwikaan ng lahat ng klaseng masama. Pero nasaan ang mga nagsasalita ng laban sa akin? Nasaan sila ngayon? Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito. Pastor Quiboloy, even if you are, as you say, a self-appointed son of God, prinsipyo, hindi ito usapin ng kaibigan ko, si Pastor. Subukan ninyo ako, subukan ninyo kami. Anong sinabi ng Ama sa akin? Yung lahat ng mga nag-alipusta sa iyo, mawawala silang parang alikabok. Yung sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, subukan ninyo ako, subukan ninyo kami. Ngayon, sa pagyayabang nitong self-proclaimed appointed Son of God, na nagsabing nagpakita daw sa kanya ang Diyos Ama. At may revelasyon na naman. Lahat na mga kumakalaban sa kanya ay mawawala daw parang alikabok. Kung maalala ninyo, nung pagtakbo niya sa pagkasenador, revelasyon daw umano sa Ama. Diba kung si Pastor Apollo Kibuloy ay may kapangyarihan na iproklama ang sarili bilang appointed son of God, ba't di na lang siya magproklama bilang senador? Kaya niya ang pagka-appointed son of God, hindi pwede ang pagiging senador. Pero sino kaya ang Diyos na tinutukoy niya kung yung revelasyon ay hindi nagkatotoo? Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Muli, itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito at niniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At sa mga bago pa lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At kung saan man kayo ngayon nakabase, inaaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan din na i-comment kung saan kayo ngayon nagsubaybay para alam natin kung saan napaabot ang video na ito. So bago tayo papasok sa punto por punto, may malawak na research na isinagawa ang Rapplers kaugnay sa pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy. At eto mga kapatid. Isang araw noong 1974, may isang lalaking nangunguna sa pagdadasal sa isang maliit na chapel Ito ang pagsisimula ni Pastor Apollo Kibuloy. sa Davao City. Hindi lalampas sa 200 tao ang kasama niya. Habang nangunguna ang lalaki sa pagdadasal, napatigil siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tinaas ang kanyang mga kamay. Sabi niya, "Yes, Lord. Yes, Lord." Tinanong ng lalaki ang kanyang mga kasama, "Nakikita niyo ba ang nakikita ko?" Sabi ng lalaki, pinipili na raw siya ng Diyos Ama. Nakaamoy ang mga kasama ng lalaki ng pabango. Tapos may isang nakakita ng malaking kamay.
may hawak na pitsil. Ang laman ng pitsil, langis. Binuhos ng kamay ang langis sa ulo ng lalaki. Sabi ng lalaki, tapos na. Napili na raw siya ng Diyos Ama. Siya na raw ang bagong anak ng Diyos. Ang bagong Jesus. Ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Siya, si Apollo Kibuloy. At marami ang napaniwala talaga ni Pastor Apollo Kibuloy, na siya ang appointed Son of God. Ayon kay Pastor Apollo Kibuloy, nung tumakbo siya sa pagkasenador, merong mahigit daw 8 milyon ang kaanib niya sa siktang itinatag niya. Pero nakapagtataka din, kung 8 milyon, bakit mahigit 5 milyon ang boto niya sa eleksyon? Okay, tuloy natin. Marami na siguro kayo narinig tungkol kay Apollo Kibuloy. Pinakasikat siya sa mga nakakamanghang mga kwento. Marami sa kanila nakakatawa. Isa sa mga kwentong ito yung nirecite ko kanina. Ito yung kwento kung paano raw siya pinili ng Diyos. Pero marami pang iba. Sabi So, napansin ninyo yung iba't ibang mga founders sa tagapagtatag sa sikta, meron silang sarili na kwento kung paano sila napili. Pero ang tunay na simbahan must be apostolic in origin. Kaya nga sa Council of Nicaea, idineklara na the church founded by Christ must be apostolic. Hindi lang dahil may kwento sila tulad ni Felix Manalo na pumasok sa silid, nagkulong 3 araw, 3 gabi, walang kain, paglabas, naging anghel na. Si Muhammad sa Islam, ganun din. Meron din sayang sariling revelasyon daw na si Anghel Gabriel ay nagpakita sa kaniya at ibinigay yung Quran. Punta naman tayo sa Mormons, ganun din. Mormons may sarili din na revelasyon. Punta tayo sa Seventh-day Adventist, ganun din ang Seventh-day Adventist, si Ellen Goldwhite na kinikilalang propeta, meron din siyang sariling revelasyon. At marami ang natangay sa maling akala. ni Kibuloy napipigilan daw niya ang mga lindol. Lumindol. Sabi ko na stop. Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. At nakokontrol daw niya ang landas ng mga bagyo. Baka i-stop ko yung bagyo, baka Magalit na sila. magalit na naman. So, pinabayaan na lang natin. Oh, yan. Hindi niya kinontrol ang bagyo dahil yung sinabi niyang na-stop niya ang lindol, nag-viral yon. At inulan siya ng iba't ibang komento negative kaugnay sa pagpahinto niya umano sa lindol. Nakakamangha at nakakatawa. Pero para sa maraming tagasunod niya, kapanipaniwala. Ito ang dahilan kung bakit isa siyang napakamakapangyarihang tao. Kaya mahalagang pag-usapan natin ang kanyang kwento. Pero sa bidyong ito, hindi natin pag-uusapan ng mga nakakamangha at nakakatawang kwento ni Kibuloy. Mga distraction sila. Nilalayo nila tayo sa mga mahalagang kwento tungkol kay Kibuloy. Mga storyang hindi nakakatawa, kundi nakakagambala. Ang kwento ng kanyang kaharian ng pera. Ang kwento ng kanyang mga peking organisasyon. Ang kanyang pagsasadoktrina ng pakikipagtalik sa kanya. Ito ang kwento kung paano siya naging most wanted sa Amerika. At ito ang kwento na kung bakit ang hirap niyang mahuli. Ito ang kwentong mapapaisip ka kung tao ba siya talaga. Hindi dahil baka isa siyang Diyos, kundi dahil baka isa siyang demonyo. Sa kwentong Grabe ito, naman. kasama niyo ko. Sa mga bago dito, ako si Rambo, isang mamamahayag na may 7 taon ng karanasan sa pagbabalita. Itong kwento ni Apollo Kibuloy, malabo ngayon. Gawin natin klaro. Part 1. Ang pinagmula ni Apollo Kibuloy. Tulad ng maraming tao, may simpleng pinanggalingan si Apollo Kibuloy. Pinanganak si Apollo Kibuloy noong 1950 sa Buhangin, Davao City. Bunso siya sa 9 na magkakapatid na anak ng 2 kapampangan na lumisan sa Davao City noong World War II. Basically, mga kapampangan sila na lumipat sa Davao. Bata pa lang si Kibuloy, kontrobersyal na siya. Bago siya naging pinuno ng kanyang sariling simbahan, bahagi siya ng isa pang simbahan, ang United Pentecostal Church o UPC. Naging preacher si Kibuloy ng UPC at naging isa siya sa mga pinuno nito sa Pilipinas.
Noong 1979, inimbestigahan siya at inexpel ng simbahan. Ito'y dahil daw sa unorthodox teachings. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtuturo ng impormasyon na hindi hanay sa simbahan. Hindi klaro kung anong kanyang tinuro. Pero sa time window na ito papasok yung kanyang kwento na pinili siya ng Diyos Ama. Na pinili siya bilang bagong Jesus. May mas unorthodox pa ba sa pagdedeklara na ikaw ang bagong anak ng Diyos? Pero nakabalik si Kibuloy sa UPC noong So, may iba't ibang deklarasyon sila. No? Kung punta tayo kay Senyor Aguila, Senyor Santo Niño din siya. Kung punta tayo sa PBCM, Diyos Espiritu sila. Kung PBMA, Diyos Espiritu. Pagpunta na naman ang founder, pagpunta na naman sa PBCM, Diyos Ama na naman. Si Kibuloy, Diyos Anak. Pagpunta tayo kay Manalo, Anghel siya. O diba? Kumplito taga Pilipinas, diba? Mga Diyos-Diyusan at mga anghel na walang pakpak. Tuloy tayo. sunod na taon. Isang aspeto rin kasi dito, ang mga kapatid at ang ama ni Kibuloy, mga opisyal ng simbahan. Inimbestigahan ulit si Kibuloy noong 1985. This time, arogante daw kasi siya sa kanyang mga kapwa-pastor. Pero imbes na tumapat si Kibuloy sa isa na namang investigasyon, timiwalag na lang siya. At dito na siya nagsimula ng kanyang sariling simbahan. Ito na ang Kingdom of Jesus Christ, o KOJC. Dito, si Kibuloy ang Diyos. Dahil si Kibuloy ang bagong Hesukristo, ito ang kaharian ni Kibuloy. Nagsimula si Kibuloy na mag-preach sa mahihirap. Ang mahihirap kasi madaling ma-recruit at madaling masamantala. Pagkalipas ng mga dekada, lumaki ang KOJC. Lampas 6 na milyong mga miyembro ang meron sila. 2 milyon sa kanila, nasa ibang mga bansa. Bakit ang bilis lumaki ng simbahan ni Kibuloy? Kung narinig niyo magsalita si Kibuloy, may intindihan ninyo. Everybody says sense of faith. Our sense of faith tells us that we have a God and we have a relationship with Him. Hanapin ninyo ang lugar na kung saan naroroon ang buhay ng ating Panginoon, kung saan naroroon tinataas ang kanyang pangalan, kung saan mga kapatid itinuturo ang kanyang mga banal na salita. Ang nakikita mo lang sa Diyos ay ang mga sinalita niya. So wala kang dapat panghawakan, wala kang dapat tingnan, at wala kang dapat pakinggan pagkat Diyos ang pinag-uusapan, kundi ang kanyang mga banal na salita. Yan ang iyong panghawakan. Magaling siya. Ito ang kanyang propesyon buong buhay niya. Isa siyang pastor at mahusay siya sa kanyang trabaho. Dahil sa paglaki ng kanyang simbahan, yumaman si Kibuloy. At kahit ba na mahusay si Pastor Apollo Kibuloy sa pangangaral, ni isa wala pang nangyari na humaharap siya sa public debate. Although, may hamon siya noon kay Brother L. Soriano, namatay na lang si Eliseo Soriano. Walang nangyaring debate. Dahil nung tinanggap ni Eliseo Soriano, meron naman siyang bagong challenge na magpasok si Soriano ng milyong-milyong halaga sa bank account kay Kibuloy sa siya haharap sa debate. Nagkaroon sila ng napakalaking compound sa Davao City. Nagkaroon siya ng naglalakihang mga mansyon at mga luxury car. Meron na siyang private jet. At dumami ng dumami ang kanyang makapangyarihang mga kaibigan. Nagsimula siya ng mga non-profit organizations at ng media organization. Sa pagkapangulo ng kanyang kaibigan si Rodrigo Duterte, marahil nasa pinakatuktok na ng kanyang buhay si Kibuloy. Mayaman na siya, makapangyarihan pa. Pero may nangyari noong... At maraming mga kaibigan na mga politiko, hindi lang sa Kongreso, hindi lang sa local na politics, pati na sa Senado. At nagiging spiritual advisor pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 2020. Idinimanda siya sa Amerika. Nakita ng mga prosecutor sa Los Angeles, California na si Kibuloy allegedly sangkot sa iba't ibang mga krimen. Paano naging sangkot ang matagumpay na pastor ng isang malaking simbahan sa mga krimen? Well, it turns out, posibleng kaya lamang siya ganito katagumpay at ganito karangya ang buhay ay dahil mismo sa kanyang di umano'y kriminalidad. Part 2. Ang sistema sa kaharian ni Kibuloy. Bago natin maintindihan yung mga alleged crimes ni Kibuloy, kailangan nating maintindihan yung sistema sa kanyang simbahan.
Dito kasi mismo sa pamamalakad ng kanyang simbahan lumabas ang mga problema. Ito ang una ninyong kailangan malaman. Money-making scheme ni Kibuloy ang KOJC. Sa simbahang ito, ang pera ay para sa Diyos nito, si Kibuloy. Dahil dito, nasa gitna ng kanilang pananampalataya ang pera. Kung sa ibang mga simbahan, uso yung mga tithe o yung 10% ng sweldo, ibibigay sa simbahan para sa KOJC, wala pa ito. Sa kwento ng mga former members, sinasabi nila na ang hinihingi ng KOJC, lampas pa sa kanilang kinikita. May detalyadong series dito ang Rappler. Nireport ito at sinulat ni Inday Barona at ni Herbie Gomez. Kailangan nyo ito mabasa. Iiwan ko yung link sa description ng video na ito. Ayon sa pakikipag-usap ng Rappler sa mga former members ng KOJC, ang simbahan nabubuhay sa solicitation, sa paghihingi at panlilimos ng pera. Ang gumagawa ng lahat ng ito, ang mga miyembro. Ang mga miyembro ng KOJC, mula pagkabata hanggang pagkatanda, pinagsosolicit ng simbahan. Pinapalimos sila ng simbahan at meron silang mga quota. Sabi ng isang former member sa isang Senate hearing, ang kanya raw na daily quota, 3,000 pesos. Ang tataas ng quota nila. Para maabot ang kanilang mga quota, marami sa kanila nagsisinungaling. Yung iba sa kanila, pinepresenta ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng mga charity. Yung iba sa kanila, nagkukunwari na bingi at pipi. Marami sa mga nanonulisit may mga trabaho. Ginagawa nila yung kanilang panunulisit pagkatapos ng kanilang 8 to 5. Parang part-time work ang pagiging bahagi sa KOJC. Labas sa kanilang regular na panunulisit, merong mga malaking ambagan sa tuwing merong selebrasyon ang simbahan. Ayon sa mga former member na nakausap ng Rappler, malaki daw ang hinihingi sa kanila tuwing Christmas season. Sa Christmas season kasi maraming pera ang dumadaloy. Pero hindi pa ito ang pinakamalaking ambagan. May pinakamalaking ambagan sa birthday month ni Kibuloy. Abril kada taon, nagfa-fundraising ang simbahan para maregaluhan si Kibuloy ng mga sasakyan at ng mga bahay. Ang tawag dito ay ang Month of Blessings o MOB. Hindi ligtas sa panunulisit ang mga bata. Dahil walang trabaho ang mga bata, imbes na maglaro sila tulad ng ibang mga bata, pinagsosolicit sila. Sa kwento ng mga dating mga miyembro, ang kanilang shift, 8 a.m. to 8 p.m. Basically child labor. Araw-araw, meron din silang quota. Kung hindi nila maabot itong quota, mas matagal pa silang manunulisit. Tulad ng mga matatanda, itong mga bata, nagpapanggap na bahagi ng charity. At yung iba rin, nagpapanggap na bingi at pipi. Meron din nagpapanggap na out-of-school youth. Ang ilan sa kanila, mga totoong out-of-school youth. Pinatigil sa pag-aaral ng simbahan at ng mga magulang para manulisit. Lahat ito, sa ngalan ng pera para kay Kibuloy. Para sa kanilang Diyos. Nakapaloob sa kanilang doktrina ang pera. Kaya naman, kung hindi nila maabot ang kanilang mga quota o ang mga target ng kanilang mga ambagan, makasalanan silang tao. Mortal sin ang hindi pagbibigay ng sapat na pera. May nakausap ang Rappler na nagsasabing kung hindi mo maabot ang iyong quota o target, totorturin ka. Katakot-takot. Napapaisip siguro kayo, bakit hindi sila umalis agad kung ganito ang sistema? Isipin nyo ito, kung pinalaki kayong sinasabihan na ang Diyos ay si Apollo Kibuloy, at ang paraan para makapunta kayong langit kasama siya ay pagbibigay ng pera, malamang magbibigay din kayo ng pera. Sa takot sa impyerno, aambag din kayo. To be fair, for sure meron mga tao ditong talagang nakahanap ng komunidad. Pero hindi maitatanggi na maraming problema sa pamamalakad ng simbahang ito. Kaya nga marami ring umalis. Ngayon at napag-usapan na natin kung paano pinapatakbo ang kaharian ni Kibuloy, pag-usapan na natin ang mga kaso. Part 3. Labor Trafficking. Ano ang labor trafficking? Ito ay ang paggamit ng puwersa o panluloko para pagtrabahuhin ng isang tao ng may konti o walang sweldo. Paano ito nangyari sa simbahan ni Kibuloy? Bumalik tayo sa sistema. Ang mga miyembro, pinagsosolicit at pinag-aambag. Kung hindi sila sumunod, impyerno ang naghihintay sa kanila. Kahit sino, kung napaniwala dito, magtatrabaho ng libre, makaiwas lamang sa impyerno. Paano nakasuhan si Kibuloy? While mukhang hindi sapat ang panunulisit at ambagan sa Pilipinas, nag-expand ang simbahan sa ibang mga bansa. At aling bansa ngayon ang pinakamayaman at ang mga tao dito mas maraming pera para maibigay? Ang Amerika. Isipin nyo dollars ang kanila nahihingi. Pero syempre, strict ang Amerika sa mga visa at ang pagkita ng pera sa kanilang bansa. Dito nahuli ang mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy. Nakita silang nagko-commit ng fraud. Sabi ng mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy, kailangan daw nilang pumunta ng Amerika para sa religious concert. Sabi nila, para sa kanilang pananampalataya. Pero yun pala, pinadala sila para manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy.
Kapag ang miyembro pinadala sa Amerika tapos mahina manulisit, pinapauwi ng Pilipinas. Pero kapag magaling sila, pinag-i-stay sila sa Amerika. Paano? Sa pamamagitan ng mga pekeng kasal. Gamit ng mga pekeng kasal, pwede silang i-petition. At pwede pa silang manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Not in pesos, in dollars. Pero kahit na dollars ang kanilang pinapasok na pera para sa simbahan, ang kanilang working conditions, parang sa Pilipinas rin. Buong araw na solicitation, araw-araw, buong taon. Ito ang nakakagambala dito. Para makapanulisit ang kanyang mga miyembro sa Amerika, itong si Kibuloy, nagtayo ng NGO. Ang pangalan ng NGO, Children's Joy Foundation. Ang misyon daw ng organisasyong ito ay paglingkuran ng kabataan na nabubuhay sa kahirapan. May hatak sa puso. Swak para manulisit sa Amerika. Sabi ng mga miyembro na nanulisit sa Amerika, ang pera raw para sa mga naghihirap na mga bata. Yun pala, para kay Kibuloy. Sa Amerika, ang dami nilang perang nasulisit at na-fundraise. From 2014 to 2019, nakapagpadala sila ng at least $20 million sa Pilipinas. Lampas 1 bilyong piso ito. Karamihan ng pera hindi napunta sa charity. Karamihan ng pera napunta sa simbahan. At karamihan ng pera sa simbahan napunta kay Kibuloy. At ito lang yung pera sa Amerika ha. May mga miyembro at mga branch ang KOJC sa buong mundo. Ano pa kaya ang karanasan ng ibang mga miyembro sa simbahang ito? Ano pa kaya ibang mga paraan ng simbahan para makakalap ng pera para kay Kibuloy? Nakakatakot na isipin. At wala pa tayo sa pinaka-nakakatakot na bahagi ng kwento. Part 4. Sexual Abuse. Trigger warning, ang kasunod na mga impormasyon ay may kinalaman sa sexual abuse. Ayon sa mga demanda, si Kibuloy at ang kanyang pinakamalapit na mga miyembro nag-recruit ng mga babae bilang kanyang mga personal assistant. Datawag silang mga pastoral. Siyempre, kailangan ng makasimbahang titulo. Sa mga babaeng ito, pinapahanda ni Kibuloy ang kanyang mga pagkain. Pinapalinis niya ang kanyang mga bahay. Nagpapamasahe siya. At sa gabi, meron silang tinatawag na night duty. Sa night duty, required silang makipagtalik kay Kibuloy. Sa doktrinang ginawa ni Kibuloy para sa kanyang mga miyembro, ang pakikipagtalik sa kanya, kagustuhan ng Diyos. Ang pakikipagtalik daw sa kanya, isang pribilehiyo. Sa doktrina ni Kibuloy, ang pakikipagtalik sa kanya ay katumbas ng pag-aalay ng sarili sa Diyos. Totoong nakakaistorbo. Nangyari daw ito mula as early as 2002 up to as late as 2018. Ang pinakabata daw dito sa mga babaeng naging pastoral, 12 years old. 12 years old. Nakakagalit na isipin kung anong pinagdaanan ng mga babaeng ito. Lalo na yung mga bata na walang kaalam-alam. Pinagsamantalahan sila. Kung totoong nangyari ang mga ito, paano ito nagawa ni Kibuloy? How did he get away with it? Marunong siyang lumaro ng politika. Part 5. Ang politikong si Kibuloy. Bago pa man naging kilala si Kibuloy, meron na siyang kakampi sa politika. Si Rodrigo Duterte. Sa Davao, naging political ally ni Kibuloy si Duterte. Tinatawag pa nga spiritual advisor ni Duterte si Kibuloy Merong isang notable case noong 2008 nung nasa Davao sila pareho. Ayon sa kwento, merong isang indigenous leader na kumalaban kay Kibuloy. Si Dominador Jarog. Noong panahong iyon, ayaw ibenta ni Jarog ang kanyang lupain kay Kibuloy. Si Kibuloy kasi gustong i-expand ang kanyang simbahan. Pero kailangan nila yung lupa ng mga IP. Ang nangyari, pinatay si Jarog. Sa takot, lumaya sa mga IP sa lupa at kinuha ito ni Kibuloy. Pinaniniwala ang pinapatay ni Kibuloy si Jarog. Walang nahanap na pruweba ang investigasyon. Ang mayor ng Davao noon at ang may hawak ng pulis, si Duterte. Pinaniniwala ang pinrotektahan ni Duterte si Kibuloy. Close si Duterte at si Kibuloy. Noong tumakbo si Duterte sa pagkapangulo, lahat ng resources ni Kibuloy binigay niya kay Duterte. Inendoso ni Kibuloy si Duterte at pinahiram pa ang kanyang private jet. Noong nanalo na si Duterte, ang SMNI, ang media organization ni Kibuloy, parot ng administration. Tulad ng kanyang simbahan, ang SMNI, pinapatakbo ni Kibuloy para sa kanyang interes. Muli namang ipinaalala ni Pastor Apollo na wala siyang interes, kundi ang mangaral ng salita ng Diyos at tumulong sa ikabubuti ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ito si Jade Calabroso, SMNI News. Dahil parot ng Duterte administration ng SMNI, nirewardan ito ni Duterte. Pagkatapos na maling ipasara ang ABS-CBN, binigay ni Duterte ang frequency ng ABS-CBN sa SMNI. Sa ilalim ni Duterte, narating ni Kibuloy ang kanyang pinakatuktok. Kakampi niya ang Pangulo. Ang SMNI, kakampi ng administrasyon. Ang kanyang simbahan, katulad niya, untouchable.
Kahit na ang Amerika, hindi siya mahabol dahil kay Duterte. Pero natatapos ang lahat ng administrasyon. Nagbago ang lahat kay Kibuloy pagkadating ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito na ang downfall ni Apollo Kibuloy. Ang unang pagkakamali ay nanggaling sa SMNI. Sa isang programa kung saan as usual, puro kasinungalingan ang kanilang pinapalabas, maling tao ang kanilang pinalaban. Pinalaban ng SMNI si House Speaker Martin Romualdez, ang nagkukumpas ng Kongreso at ang pinsan ng Pangulo. Meron akong video na pinapaliwanag ang buong issue na ito. Ang kailangan nyo malaman, nagkamali ang SMNI na itatake nila si Romualdez. Dahil dito, pinalaban sila ng Kongreso. Inimbestigahan ng Kongreso ang SMNI. Sa huli, nanawagan ng Kongreso na isuspinde ang SMNI. At nangyari ito. Kasabay nito, nagsimula ng sariling investigasyon ng Senado. Ang tuon naman ng Senado, ang mga abuso sa loob ng simbahan ni Kibuloy. Ito yung labor Yan sa kapangyarihan, yaman ni Pastor Apollo Kibuloy. Sino ba ang mag-akala na mangyari ito sa kanya? Sa dami niyang mga kaibigang politiko na napansin ninyo na kahit nga si Senador Robin Padilla, no, matalik niya na kaibigan. Kaya yung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na nagpakita sa kanya ang ama daw, ninyo ang katotohanan, binabaligtad ninyo. Sinabi ng ama nung nandito ako, ang sinabi ng ama sa akin, yung lahat ng mga nag-alipusta sa iyo, mawawala silang parang alikabok. Mawawala daw na parang alikabok. Kung hindi nangyari yung naging senador siya dahil ang ama daw ang nagsabi na dapat tatakbo siya. Ngayon, nagsabi siya na ang ama na naman ay nakipag-usap sa kanya. Lahat na mga kumakalaban siya sa kanya ay mawawala. Paano ngayon kung tingnan natin ang utos ng ating Panginoon Jesucristo sa Biblia, ipanalangin ninyo yung mga kumakalaban sa inyo. Taliwas yata sa pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy na ano? Ninyo ang katotohanan, binabaligtad ninyo. Sinabi ng ama nung nandito ako, ang sinabi ng ama sa akin, yung lahat ng mga nag-alipusta sa iyo, mawawala silang parang alikabok. Yon, mawawala daw na parang alikabok. Kaya sa lungat ito,